March 11, 2025, nang arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA at agad na ibinyahe patungong The Hague sa Netherlands. March 12 nang formal siyang isinuko ng Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. March 14 nang unang humarap ang dating Pangulo sa pre-trial chamber sa pamamagitan ng video conference mula sa ICC Detention Center. Sa pagdinig, kinumpirma ang kanyang pagkakakilanlan at ipinaliwanag ang mga karapatan sa ilalim ng Rome Statute. I am Rodrigo Roa Duterte. That's my first middle name is Roa. My surname is Duterte. My birth month day is March 28, 1945. I was born in the province of Leyte in the Philippines. Pagkatapos nito ay inisyal na itinakda ang confirmation of charges hearing ni Duterte sa September 23, kung saan tutukuyin kung sapat ba ang ebidensya ng prosecution upang maisagawa ang isang paglilitis o trial sa kaso. Kasunod nito ang pagkumpirma ni Vice President Sara Duterte na nakabuo na sila ng defense team para sa dating Pangulo. Mayroon na rin itong lead counsel na isa ring dating ICC prosecutor, ang International Defense Council at British lawyer na si Nicholas Kaufman. Defense team, yes. We already have a lead counsel. The President already appointed Nicholas Kaufman as his lawyer. March 19 nang formal nang inanunsyo ng International Criminal Court ang appointment ni Attorney Kaufman bilang legal counsel ni dating Pangulong Duterte. Kasunod na nito ang utos ng ICC na magbigay ang panig ng prosecution at defense ng listahan ng mga ebidensya. Sa prosecution's first communication of the disclosure of evidence na may petsang March 24, nakapaloob ang 181 evidences na may kaugnayan sa warrant of arrest ng dating Pangulo. March 28, nang magdiwang ng 80 taong kaarawan ang dating Pangulo sa loob ng ICC Detention Facility. Kaugnay nito ang pagtitipon ng libo-libong taga-suporta ni FPRRD sa iba't ibang panig ng mundo. Pagdating ng buwan ng Abril, dito pinabulaanan ni Attorney Nicholas Kaufman ang kumakalat na balitang na deny ang hiling ng kampo ng former president sa International Criminal Court na higpitan ang proseso ng pag-verify ng biktima sa investigasyon nito sa war on drugs. All I was doing was I was relying on what the Philippines social security system requires for ID to be verified in the Philippines. This was the response that the defense made to the VPRS, which is the internal court unit which is responsible for assessing victims' applications. That's all we did. We made observations. We didn't make a request which was rejected. That's a big lie. Kaugnay ng issue, naglabas ang pre-trial chamber ng International Criminal Court ng 20 pahinang kautusan kung saan nagpa siya itong tanggapin ang mga dokumentong ipinanukala ng ICC Registry bilang pagkakakilanlan ng mga biktima kabilang ang SSS, GSIS at UMID cards, driver's license, postal ID, NBI at police clearance at kahit sedula at baptismal certificate. Katwiran ng PTC, sapat naman ang safeguard sa proseso ng pagtanggap ng mga biktimang makikisali sa kaso para maiwasan ang mga fake victim at pandaraya. Buwan ng Mayo, nang formal na kinwestiyon ng mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang jurisdiksyon ng ICC para imbestigahan ang mga reklamo laban sa dating presidente. Sa kanilang isinumiteng challenge sa pre-trial chamber ng ICC, hinimok ni na Attorney Nicholas Kaufman at Dov Jacobs ang korte na ipatigil na ang proceedings laban sa dating Pangulo at iniutos ang agarang pagpapalaya dito. Katwiran nila hindi natugunan ang mga kondisyon sa mismong Article 12 ng Rome Statute para mapasailalim sa jurisdiksyon ng ICC ang dating Pangulo. Tinutulan rin ng Office of the Prosecutor ng ICC ang hakbang ng legal team ng dating Pangulo na i-disqualify ang 2 ICC judge mula sa kaso na crimes against humanity.
Ito ay mula sa kahilingan ni Attorney Kaufman, lead counsel ni former President Duterte, na tanggalin sina pre-trial chamber judges Rain Alapini Gansu at Maria del Socorro Flores Liera. Sinabi ni Deputy Prosecutor Mame Mandiayanyang na hindi nagtagumpay ang apela ng depensa na questionin ang presumption of impartiality ng mga hukom sa kaso. Paliwanag ni Deputy Prosecutor Nyang, hindi naging sapat ang mga argumento o ebidensya ng depensa upang patunayan na may pagkiling o hindi pagiging patas ang mga hukom sa kanilang pagdedesisyon. Hunyo ngayong taong kasalukuyan, formal na naghain ng kahilingan ng kampo ni FPRRD para sa kanyang pansamantalang paglaya mula sa pagkakakulong sa ICC. Sa dokumentong inihain ng abogadong si Nicholas Kaufman, hiniling ng depensa na pansamantalang ilipat si Duterte sa hindi tinukoy na lokasyon. Iginiit ng kampo na dapat isaalang-alang ang kanyang katandaan. Tiniyak din ito na hindi tatakas si Duterte at nangakong hindi ilalagay sa panganib ang proseso ng korte. Bagay na hiniling sa ICC ng Office of the Prosecutor at Office of the Public Counsel for Victims na tanggihan. Buwan ng Hulyo naman, nang isinumite na ng Office of the Prosecutor ng International Criminal Court ang ika-11 at ika-12 batch ng mga ebidensya laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kaso niyang Crimes Against Humanity. Noong Agosto, hiniling naman ng kampo ng dating Pangulo sa International Criminal Court Appeals Chamber na madiskwalipika si Prosecutor Karim Khan sa investigasyon kaugnay ng drug war sa Pilipinas dahil umano sa grievous conflict of interest. Sa kaparehong buwan rin, inihayag ni Attorney Kaufman sa isang dokumentong isinumite sa Pre-Trial Chamber 1 noong August 22 na handa na sila para sa confirmation of charges hearing ng dating Pangulo sa ICC. Ibinahagi ni Attorney Kaufman na tinatayang aabot sa 5 oras ang kanilang presentasyon sa nasabing pagdinig. Ngunit September 28, hindi natuloy ang confirmation of charges ni dating Pangulong Duterte sa ICC na nakatakda ng September 23. Ayon sa pahayag na inilabas ng ICC, ito ay kasunod ng paghiling ng kampo ni former President Duterte ng indefinite adjournment dahil hindi umano kayang humarap ng Pangulo sa paglilitis. Hindi rin fit ang dating Pangulo para humarap sa paglilitis dahil sa cognitive impairment. Ayon kay Attorney Kaufman, hindi matandaan ng dating Pangulo ang mga pangyayari, mga lugar, panahon at kahit ilang malapit na miyembro ng kanyang pamilya. September 22, nang ilabas ng International Criminal Court ang redacted version ng document containing the charges ni FPRRD. Samantala sa isang dokumento na may petsang September 25, hiniling ng kampo ng dating Pangulo na i-disqualify ang isang babaeng neuropsychologist expert mula sa panel na inilaan upang magsuri kay FPRRD. Pagdating ng Oktubre, 6 na medical experts ang inirekomenda ng prosecution na sumuri sa capacity ni dating Pangulong Duterte upang matukoy kung akma ang kalagayan nito na humarap sa paglilitis ng ICC. Batay sa dokumentong isinapubliko ng korte, hiniling ni ICC Deputy Prosecutor Mame Mandiayanyang na sakaling mapatunayan ng mga ito na may impairment sa mental capacity ang dating Pangulo, nais nilang tukuyin ng mga eksperto kung aling bahagi ng mental capacity nito ang apektado, kung gagaling pa ba ito, at pati ng mga bagay na maaaring makapagpalala sa kondisyon nito. At ngayong araw, November 28, ilalabas ng ICC sa pamamagitan ng live stream ng 10:30 ng umaga, oras sa the Netherlands, ang desisyon sa apelang pansamantalang paglaya ng dating Pangulo mula sa ICC Detention Facility. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.